Hello everyone! Nandito na naman po tayo sa ating munting channel. Welcome back again mga Lodi. At sa mga sumusuporta pala dyan sa akin, marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much. At saka sa hindi pa po pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po tayong upload. Hello, good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog, no? Gagawa pa tayo ng maiksing video lang naman to mga guys. Ukol dito sa mga, isa sa mga problema ng mga katulad kong nagtitinda, no? Tungkol dito sa mga titingi-tingi, mga tingi-tingi, no? Sa ating tindahan. So, kung problema nyo to, problema ko din to dito sa tindahan namin. Kasi dito, no, self-service dito, no? Kukuha ka lang dito at dadalhin mo doon sa cashier namin, no? Doon, ganito dito sa store namin, no? So, parang self-service, no? Ganon. Dadalhin mo doon sa cashier. So, dito, talagang kusa yung minsan, no? Sila lang yung puputol dito. Bibili lang 2 piraso. Merong ganun eh. Bibili lang ng 2 piraso, 1 piraso. So, ang natitira, halimbawa, 4 na lang yung natira. So, pag may bumili sa'yo ng 1 dozen, so, syempre, dadagdagan mo ng, minsan, pag binigyan mo ng putol-putol, yung bibili sa'yo ng 1 dozen, no? Or half dozen, putol-putol, ayaw din tanggapin, no? Meron, siguro naman, ano nyo yun, no? Sa mga nagtitindahan dyan, no? Kasi, ang gusto din nila ng buo, no? Kasi gusto nila doon nakasabit din kasi yun sa kanila, no? Meron silang parang sinasampayan doon din sa kanilang tindahan. So, kailangan, ano din, no? Dikit-dikit, no? Ay, or buo. Yung, hindi putol-putol. Yun yung gusto ng mga mamimili, lalo na't may tindahan din sila at tinitinda rin nila para din sa kanilang sabitan, no? Masabit nila. So, ano nga ba ang solusyon doon, no? So, ito yung mga, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito sinusolusyonan, no? Kasi ang dami talaga. Ito din, problema din namin tong mga ganito, no? Mga bar. Ganun din, putol-putol din. Meron ding, minsan kahit may nakalagay na bawal magputol ng sabon. Eh, meron talagang pagdating doon sa cashier ay bit na yung putol na sabon. So, wala ka na magagawa, no? Kasi putol na. So, hanggang sa dadami yan, ang dadami. So, ang dami ko nang ginagawa, oh. So, isa mga solusyon ko, ayan. Naglagay ako ng, ayan, oh. Ayan. Ayan. Naglagay ako ng mga karatula, no? Na wag silang magputol. At nakalagay din dito na sa baba ay meron kaming lagayan ng putol-putol, no? So, ang dami naming putol-putol. Kung nakikita nyo, ayan. Ang dami naming putol-putol dito sa ilalim. Ayan, oh. Pira-piraso, putol-putol. So, ang hirap. So, ito yung solusyon namin sa putol-putol, no? Ito yung solusyon namin sa putol-putol. At saka meron din dito, oh. Ito yun, mga sabon, no? Ito yun, mga putol na sabon. Ako, ang hirap kaya pag putol na sabon. Kasi hindi mo naman yung ma-stipleran, eh. Ayan, oh, putol. Putol-putol na sabon, oh. Ayan. So, ang hirap pag ganito. Pag ganito ang, so, dumami lang siya ng dumami dito sa baba, no? Lalo at, meron naman sana ako ditong mga cut bar na binibenta, oh. Na meron naman sana. So, meron talaga na hindi nila type tong ganitong sabon, no? Na binibenta kong putol-putol. Gusto talaga nila ganitong klaseng sabon. So, talagang puputol sila dyan. So, ang dami nilang pwedeng putulin, oh. Ayan, hanggang sa dulo yan. Ang dami nilang pwedeng putulin. So, tayo naman ay hirap na hirap tayo, no? Hirap na hirap tayo sa ganong sitwasyon natin, no? Mga tindera-tindero, no? Ayan, oh. Ayan, oh, sa ilalim, oh. Ang dami kong sabon. Ayan, hanggang yun doon. So, ayan. So, ang ginagawa namin dito sa mga putol-putol na sabon, no? Ang ginagawa namin, ito talaga ang solusyon namin sa aming mga putol-putol na shampoo, no? Sa shampoo, ito yung aming solusyon. So, katulad nito, ito yun, halimbawa dito, 2. Dinidikit namin to, no? Kailangan hindi matamaan yung laman ng, or ang loob ng, or tama ang laman. So, ginaganito namin, no? So, pahirapan kapag maiksi yung pinakadulo, no? Oh, katulad nitong ganitong klaseng shampoo, no? Maliit na lang yung natira. So, kailangan
ingat na ingat ka dapat na iyan ay hindi matamaan yung laman, no? So, ganyan. Pagdidikitin mo yan at saka yan. So, ayan. Yan ang ginagawa namin. Hanggang sa, ginagawa namin half dozen or 1 dozen. So, yun ang aming solusyon sa ganitong problema namin. Sa kahit anong klase, kahit sa mga, kahit sa mga, tawag ito, yung mga Nescafe, ganun din. Sa mga kape-kape namin, no? Mga stick or mga lahat, mga 3-in-1, ganun. So, pinuputol din nila yan. Kaya, ang ginagawa namin ganito din, no? Ginagamitan namin ng ganito, stapler, no? So, yun. Yun ang ginagawa naming solusyon. So, sa mga hindi alam, no, kung paano din ang gagawin, no? Ganun lang din ang ginagawa namin. Kasi gamit ng iba is, nakita ko sila ang gamit nila ay Scotch tape. So, kapag Scotch tape po kasi, habang tumatagal, nagiging madumi. No? Parang naghahakot ng alikabok yung tawag dito, yung Scotch tape. No? Ganon siya. Kaya, mas okay sa amin to. No? Na stapler yung gamitin. No? Ganon, ito lang katapat niyan. Yan. So, ayan, pag yan, dinikit mo hanggang sa maggagawin mong half dozen or 1 dozen. So, wala nang problema. So, ang pinaka-problema ko naman, yun yung ang pinakita kong bar. Yung sa bar, ako talaga hirap. No? Sa mga putol-putol na bar. So, hindi ko alam kung paano gagawin kapag sa mga putol-putol. No? Kasi wala akong maisip na paraan. So, minsan, binabalot na lang namin sa plastic. No? Isa-isa. So, kapag gano'n naman kasi ang ginawa mo, parang ang pangit tingnan. Ang pangit tingnan naman. So, kayo guys, meron ba kayong solusyon dyan sa mga bar, no, na putol-putol? Baka meron po kayo dyang pwedeng maano sa akin, no? Para masolusyonan ko yung aking mga bar na putol-putol. Kasi, alam ko naman na ang unang maging pinaka-solusyon talaga dyan sana is huwag kang magtinda ng putol-putol. So, pero sa katulad po namin na, parang self-service, ikaw kukuha eh. Tapos, bibigay mo lang doon, kung ikaw customer, ikaw lang mangunguha ng stocks, no? Ibibigay mo doon sa cashier. So, pag ganun, hindi mo talaga maiwasan na mayroong ganun. Kahit nga may nakalagay na kami dito kahit doon, na wag pumutol, no? Paligid namin dito, halos may mga karatulan na. Pero meron po talaga. Hindi ko alam kung marunong sila magbasa or talagang wala lang silang pakialam doon sa mga nakalagay. No? So, kayo, baka meron po kayong pwedeng ma-advise sa akin kung paano gagawin ko sa mga putol-putol na yan, mga lodi, no? Sa mga nagtitinda dyan. At sa mga bumibili din, sana naman po ay tingnan nyo naman yung mga karatula. Kung bawal ba maputol o kung pwede. No, kasi nahihirapan din kaya kami. Kasi minsan, mabuti lang kapag meron kaming mga supplier na tumatanggap ng ganong product. Parang ginagawa namin siyang BO, yung nire-return namin sa aming supplier. Pero meron po talaga na hindi tumatanggap. Katulad niyan, self-service kasi dito sa amin. Sa mga katulad ng mga Milo, yan. So, dyan din, ginagawa din namin ganon. Na. Ayan. Pag yan, ayan ang dami namin putol, ayan, Ito yun. Ayan. Ang dami din namin putol, Alam mo ba, Yan, ang dami namin putol-putol, Yan. So, yun. Kaya ito yung naisip kong solusyon. Ito. Yun, ganon din ginagawa ko. Pinagdidikit-dikit. At ini-stapleran, At binabalik dyan sa pagka mga isang linggo. Titingnan mo naman dito, puno na naman to dito. Pero okay lang din naman sa amin na may magbibili ng 2-3. Ang importante may benta. Kaso, yun nga lang, medyo hirap tayo, no? So, sa mga hindi alam kung anong gagawin dyan, so ito nga, stapler nyo na lang, no? At sa mga may pwedeng ma-advise dyan sa akin, no? Tungkol sa putol-putol na sabon, no? Hindi ko alam kasi kung paano yun solusyonan yung mga putol-putol na sabon. Kasi minsan yung mga putol-putol na sabon, basa. Yung parang, nagbasa na siya, yung ganon. So, hindi na talaga mabenta. So, ginagamit na lang sa bahay, yung kung anong pinapiling paggamitan. Ganon na lang. So, yun po. Yun lang po ang ma-share ko, no? Sa katulad ko pong
nagnenegosyo dyan at problema din itong mga katulad nito. Mga tingi-tingi. Okay. So, yan. Pag ito gusto mong idikit, no? So, ganito lang. Gagawin mo, oh. Pag dikitin mo lang to, yan, diba? Yan. So, pag dikitin mo lang yan, dulo. At, ang maganda to kasi medyo malaki yung kanyang, so, yan. Staple mo lang ganyan. Sa gitna, isa. Kasi mahaba. Kailangan talaga, yan. So, ayan na. So, ayan. Ganun na itsura niya. Pero alam niyo po ba na meron po talagang customer na hindi tumatanggap ng may staple, no? Naka-staple na ganito. Meron talagang hindi talaga din tumatanggap, no? Pero karamihan naman is okay lang sa kanila. So, ayan po. Yan. At saka ito, no, na itong mga paninda natin minsan, katulad ng mga ganitong produkto, no, kape, merong matitigas, no, matigas yung laman, no, katulad nito, meron niya ako na kapao na medyo matigas, no, yung laman. So, ang gagawin lang natin, pag merong mga ganon, ay pwede po natin itong mabalik po sa binilhan natin, no, katulad namin, no, pag meron po kaming mga customer na nabigyan namin ng ganito, wala tong sponsor ha, sample lang po. Katulad nito, nabigyan namin ng kape, no, na matigas, no. Pwede po talaga nating tanggapin na mga tindera, no, or tayong mga may-ari ng tindahan, no. Pwede po natin tanggapin yung mga concern ng ating mga customer na halimbawa meron tayong mga naibigay sa kanila na matigas yung laman, no. So, kung gusto nilang ipapalitan or ibalik, huwag naman po tayong madamot, no? Kasi tayo naman ay, ang mga supplier natin ng mga ganito ay pumapayag naman ng mga ganon at tumatanggap ng mga BO, tawag nila, no? Ganon. So, ganon lang naman kadali yun. So, kailangan din natin pagbigyan yung ating mga customer, lalo na kasi pag hindi natin sila pinagbigyan, no? Magiging, malulugi naman po sila, no? So, kailangan, tanggapin din natin, no? Yung mga customer natin na, may ganung concern. So, katulad nito, dalawa na lang natira dito sa taas, no? So, kailangan, ayan, ganun din ang gagawin, no? Ipagdikit mo na lang talaga. Yun po ang solusyon nyo, guys. Ito lang solusyon. Staple wire lang ang solusyon.